lumapit siya sa bahay, nakita niya binabag ako ni GM, dahil na po siya nagtaram, umalis na siya. Para walang issue. Kung ngayon ang lumalabas na ay okay lang. Kung ako masama, okay lang. Basta ang Panginoon Diyos nandiyan, hindi alam ng Panginoon Diyos na hindi sa akin yon. Ang nasabi ko lang po doon, may pera ka naman, bumili ka na lang. Di wala sanang issue ganito. Ang issue pati ito, mababaw na dahilan. Walang kabuluhan na issue na ganun. Na yun lang bagay na yun. Na gumagawa po talaga sila ng dahilan. Subscribe to my channel. Kahapon, galing ako dito at pumunta ako dyan kina Ate Malu. Napanood niyo po siguro sa ating upload video sa ating munting channel kay SPTV Katuwang sa Paglingap, yung naging usapan namin ni Ate Malu tungkol sa naging tawag dito tampuhan nila ni Nanay Myrna, mga katuwang. Then nasa lubong ko si Ate Elsa, dami-dami pong dalang labahan. Lalabahan daw po niya at ala daw po silang bigas, mga katuwang. Kaya ngayon dala po ako ng bigas. Sana may naisaing sila ngayon. Kung maglalaba siya ngayon, sigurado mamayang hapon pa yun mababayaran sa kanya. Kaya naisipan ko na puntahan siya ngayon at dalhan itong bigas na to para may maipansaing sila. Lalo ngayon wala pa naman trabaho yung asawa niya. Wala si Nanay Myrna, bahay nakakandado. Ito sa bahay niya. Punta natin sa ilog. Sigurado nandun yung sa ilog naglalaba si Ate Elsa. May pasok ngayon ang mga bata, kaya expected natin wala dito yung mga anak niya. Ano kayang reaksyon ni Ate Elsa sa pangyayari dito kina Nanay Myrna at sa best friend niya si Ate Malu, mga katuwang. Alam naman natin siguro kung ano po ang mga nangyaring eksena sa dalawang maghipag na to, mga katuwang, kay Ate Elsa at kay Nanay Myrna. Yung mga nagdaang upload video natin sa ating munting channel. Buti na lang at sa ngayon medyo okay naman yung relasyon ng dalawa. Pero siyempre sabi ni Ate Elsa, hindi na maibabalik yung tulad ng dati sa kanilang dalawa ni Nanay Myrna. Di natin alam kung anong nangyari resulta nung check-up ni Nanay Myrna. Sinamahan yun ni Pastora Brenda sa health center para magpa-check up. May doktor naman doon, may gamot naman doon. Di pa natin natatanong kung ano pong nangyari resulta po ng check-up ni Nanay Myrna. Saksihan natin kung paano si Nanay Myrna inaatake ng sakit niya na nanginginig, namumutla, matutumba.
Ayun yung nasaksihan talaga natin kay Nanay Mirna nung pumunta na tayo sa kanya. Oh. Sana nagkatrabaho na yung asawa ni Ate Elsa kasi ang tagal-tagal nang walang trabaho nun. Kawawa naman si Ate Elsa. Sobrang sipag pero hindi nagkakasya yung kanyang ginagawang hanap buhay, diskarte. Ayun, natatanaw na natin yung kulay pulang bubungan ng bahay ni Ate Elsa. May mga sinampay siya, oh. Bed cover yata tsaka kumot. Ayan. Wala na yung ano, yung padjak holder niya ay sarado. Wala na dito, oh, yung padjak niya, oh. Yung sarado. Tao po. Tao po. Ay, bukas. Kayong anak ni Ate Elsa? Ah, okay. Ba't parang sino kasama mo dyan, Toy? Kayong sunod kay Jaira. Ay, okay. Asan si mga kapatid mo? Nasa school? Din po ni Mama. Ba't nasan sila? Nasa ospital po. Ha? Nasa ospital po. Kubong ko yung nanay mo. May mga daladalang labahan. Oh. Di... Eh, kailan pa? Ha? Kanina lang po. Galis. Naglaba muna bago umalis. Kasi kahapon, hindi man niya nabanggit sa akin. Pero nagmamadali kasi yung mama mo. May dala-dala siyang mga labahan. Sabi niya maglalaba siya. Hindi niya nabanggit sa akin na nasa ospital. Yung papa mo ang nasa ospital, si Kuya Aldrin. Anong sakit? Tumbitis po na ano po doon sa ano sa trabaho niya. Ha? Daganan po ng bakal. Nadaganan ng bakal. Yung mga paa niya. So ano nangyari? Dinara po. Dinala sa ospital. Naka-confine ngayon. Eh po. Kaya pala kahapon nagmamadali si Ate Elsa pero hindi naman niya nabanggit na nasa ospital pala si Kuya Aldrin, yung papa mo, yung tatay niyo. So si Jaira nandun din. Iyo din po babantay. Nagbabantay. Oh, ba't... Oh, ito yan mo tong bigas na to, Toy. Ayan. Hindi nabanggit ni Ate Elsa na may problema siyang ganito. Kailan pa sa ospital yung tatay niyo, Kuya Aldrin? Yung Sabado pa po yung ano. Sabado. Iyo po. Sabado. Ano ngayon? Martes ano? Iyo po. So 3 days na. Okay. Nabagsakan ng bakal yung paa niya. Iyo po. So hindi makalakad. Nabali ba? Iyo po. Itong araw po kayo niya. Nabali. Iyo po. So hindi makalahakbang. Hindi po. Wow. Masakit yun. So 3 days na sa ospital. Saan ang ospital? Iwan ko po. Saan po? Ay sige, Toy. Alis na rin ako, ha? Sige na rin ba? O pasensya ka na dyan sa dala. Sabihin mo kay mama mo, galing ako rito. Hindi niya nabanggit sa akin kahapon, nasa lubong ko siya. Kaya pala parang nagmamadali siya kahapon. May daladalang mga labahan. Yung pala naka-confine sa ospital yung asawa niya. Sige na. Sige po. Anong pangalan mo nga? James po. Ha? James. James, sunod ka kay Jaira, no? Di ba may pasok ka sa school? Ang Sabado po ano ko. Okay. Pasok po. Oo. Sige na, alis na ako, ha? Sige po. Okay. Yan mga katuwang.
Kaya pala akala ko parang walang tao. Ang pala andito yung isang anak ni Ate Elsa. Yun pala kahapon. Parang nagmamadali talaga si Ate Elsa. Yung pala may nasa ospital, may pasyente siya sa ospital. Yung asawa niya si Kuya Aldrin. Nabagsakan daw po ng bakal yung paa. Kaya yun, nabali yung paa. Hindi na makalakad. Ako, walang-wala ka na nga, ano? Tapos may nasa ospital ka pa. Laking pagsubok na naman kay Ate Elsa po, mga katuwang. Hindi niya nabanggit sa akin kahapon. Kaya pala parang nagmamadali. May daladalang mga labahan. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. And please subscribe my YouTube channel kay SPTV Katuwang sa Paglingap. Please click ng notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga upload videos. And don't skip ads. Tulong nyo na po yun sa aming munting channel para magpatuloy po kami sa gawain ito. Thank you so much and God bless us. Siguro mas maganda diretso na tayo kay Pastora Brenda dun sa chapel para makausap natin, matanong natin naging resulta ng check-up ni Nanay Myrna. Natin kung nandito sila. Pastora Brenda. Tao po. Pastora, ka po ba yan? Tuloy na po. Naimir na? Oh, naimir na pala to. Oh. Natumba yung ano. Oh. Pero dito po ako. Oo. Ano sa... Galing ako doon sa may lugar mo. Sarado yung bahay mo. Punta ako kay Ate Elsa. Nasa ospital pala yung asawa ni Ate Elsa. Opo. Kuya Aldrin, yung kapatid nyo. Opo. Nabagsakan daw ng... Opo na po, Ninong. Nabagsakan ng bato. Ng bakal, yung paa. Bakal po. Oo, kaya... nabali yata. Ano daw po yata yung buto. Oo. Asan si Pastora? Ano po sila, may meeting. Nag-meeting po sila. Parang hinang-hina ng boses mo. Parang hindi ka pa nag... Ano po. dito ka nahihiga. Opo. Dating higaan ni Nanay Carmen. Ano? Opo, dito. Oo. So wala kang kasama dito, Nay? Ngayon po. Nay Myrna, wala? Ngayon po, wala. Kasi Oo. nga po, umalis si Pastora, may meeting po sila. Pero ang sabi sa akin kanina, after lunch daw po, babalik. madating na daw po sila. Ay, kumusta kayo? Ay, ayos na naman na po ang ano ko. Kasi kahapon po, nagpunta kami sa center. Oo. Nagpa-check up nga po ako doon. Binigyan po ako ng doktor ng dalawang gamot na po sa high blood. High blood po ako. High blood kayo. Opo. Wala naman ibang sakit. Mataas ang BP po. Wala naman kayong ibang sakit. Meron pa po. Pero Ano? yung po, meron ako dito po na Hindi, siyempre nasa doktor na rin kayo. Anong sabi ng doktor? Pahinga. Hindi, ibig sabihin, sabi mo may iba ka pang sakit. Hindi mo ba sinabi sa doktor na may iba ka pang nararamdaman? Ay, hindi na po. At sinabi mo na, at nandun ka na rin sa doktor eh. Ang inana po niya sa akin, yung ubo, sipon. Oo, may gamot ka na doon, ubusipon. Meron po. Okay, tapos sa high blood. Opo, yung high blood. Okay. Dalawang gamot po sa high blood. Okay, pang araw tsaka pang gabi. Opo. Yung Losartan po at saka Amlodipine. Okay. Tapos sa hilo, at madalas po kasi po ako mahilo, sabi ko kay Doc. Madalas po ako mahilo ngayon. Oo. Binigyan niya po rin ako ng gamot na Sa hilo. Sinari-resin po. Okay. Yun. So, kumusta pakiramdam mo? Okay na? Sa po, yung ubo ko po, medyo maano na.
Hindi ka na natutumba, nahihilo. Hindi na, po, hindi na. yun, minsan po. Okay, Minsan, okay. na ano pa rin po ako. Okay, at least okay naman pala yung check-up. Yun lang, may gamot ka na, bigay ng Opo. doktor sa health center. May Pero yung sinabi mo sana sa doktor na lagi kang parang nahihilo, Yun na nga po. matutumba. Yun na So nga high blood pala yun. Opo, sir. Oo. Kaya nga sabi, dalawang ibibigay ko ngayon sa Oo. yung gamot sa high blood. Losartan, Yung amlodipine. losartan at saka yung Oo, amlodipine. kilala natin Isa sa high blood. umaga, Isa sa gabi. isa sa gabi. Oo, Sabing okay. ganun sa akin. Yun naman po ang inaano. Okay. Naalalayan mo po ako ni Pastora sa pagpapainom ng gamot. Na ano po Oo. niya ako. Okay. Naalalayan na po niya ako. Okay, sige. At least maayos na yung kondisyon nyo kumpara sa dati, no? Opo. Kaya lang yung pagsasalita nyo parang napakabigat yung yung hinang-hina pa rin kayong magsalita, no? Opo, kasi ano pa naman po, kahapon lang naman ako nakainom ng gamot. Oo. Pero sa ano po, ang binigay lang naman po sa akin ay sa loob lang ng 1 linggo. Isang linggo. Opo. Oo. Pagkatapos po noon, Kahapon galing ako dyan sa may lugar mo, sarado yung bahay mo. Ngayon galing din ako doon, punta ako kay na Ate Ay, Elsa, sarado din yung bahay niyo. punta ka po sa bahay Oo, din Ate kahapon. Elsa. Wala nga yung Nandun po kami ng sa Pamurangon. Nagpa-check up nga po kami. Ni Nasa Pastor. ospital daw yung kapatid nyo, si Kuya Aldrin, sawa ni Ate Elsa. Kasi daw po may bakal daw po doon sa itaas. Kasi doon po sa nagtrabaho po siya. Oo. May bakal daw po yata doon Nahulugan. sa itaas. Tapos yun pong bakal para mahulog. Mahuhulog yung ay nakasabi naman po kung hindi nga daw po nakaiwas yung kapatid ko, yung tatama sa ulo. Nako, laking disgrasya, laking problema. Po. Ayan, Nanay Mirna. Tapos nakaiwas daw po, nakaiwas man daw po. Ang nasa pool yung paa. Ayun. Buti hindi yung ulo, no? Kasi kung ulo, nako, napakalaking problema. Ay ano na po yun, wala nang yun, buhay. Pag sa ulo po. Nanay Mirna, Sige na. ingat kayo, ha? Ang importante, yung sakit nyo, alam na ng doktor na yung dahilan kung bakit kayo nahihilo, natutumba, halos mahimatay dahil sa high blood ninyo. Buti na agapan nyo, Nanay Mirna. May gamot na kayo ngayon. Huwag niyong kalilimutan ang pag-inom ng gamot nyo, isa sa umaga yun, isa bago matulog. Ngayon nga po, nag-inom ako ng yung lagunti. Sa ubo po yun. Sa Kainom ubo ko yun. lang. Kainom ko lang. Okay. Mamayang gabi na lang po, yung Sa isa high na blood. 3 times a day po yun eh. Yung sa ubo, 3 times a day. Sa sipon. Okay. Po, nakainom na ako ng 2 beses. Kaninang umaga, tapos ngayon, amaya naman pong gabi. Okay. Yung yung isa. Okay. Tapos yung amlodipine. Yun na. Amlodipine. Opo. Sa gabi yun. Yung pong dalawang yun. Yung losartan sa umaga yun eh. Opo, sa umaga yun. Okay, sige. At least naagapan natin yung high blood mo. May gamot ka na, no? Salamat tayo kay Pastora Brenda at sinamahan ka sa health center. Ang sabi ko nga po, kay Ma'am Gina, kay Ma'am Shirley, na makikiusap ako na yung hihingi akong tulong para kasi po gusto ko po magpa-check up sa doktor kay Dr. Albarazin, yung diyan po sa sa mall. Herbal yun. Opo, herbal. Herbal po 'yon. Gusto ko po magpa-check up doon para kung ano bang po ang sa akin, sabihin na ganito, bawal ang ganito, bawal kang ganyan. At least po, nalalaman ko na, bawal sa akin ang ganito, bawal ang ganyan. Malalaman ko. Pero mas okay na yata yung doktor talaga, doctor of medicine. Di ba? Ayaw mo nun, doctor of medicine na yung nag-check up sa'yo. Parehas man lang po din yan. Mga nag-aral din po yan. Okay. Sige, Nanay Kaya Mirna. lang sila po, doktor sa herbal. Yan naman po, doktor sa mga medicine. Parehas naman lang. Sige, Nanay Mirna. Opo. Ingat kayo. Opo. Halaman ko yun sa sa tawag dito, balita. Oh, yun. Sana magkabati na kayo ni Ate Malu. Ha? Bati na kayo.
Di ba pwedeng magkabati na kayo? Ha? Hindi naman po sa akin ang nag-umpisa yung ano eh. Siya ang lumapit po sa bahay. Siya po ang lumapit. Dapat nga siyang lumapit sa akin. Naimir na. Pasensya ka na doon sa nasabi ni Agom na dahil ka napapasak doon. Sana maintindihan mo. Narog kayan. Dapat nga po siyang lapit sa akin. Dahil siya ang lumapit sa bahay. Nananahimik ako sa bahay. Sabi ko nga nananahimik ako sa bahay. Binablog ako ni JM. Lumapit siya. Oh. Hindi ako ang lumapit sa kanya, siya ang lumapit sa bahay. Di siya ang siyang may kasalanan. Yung time na yun, na binablog ako ni Jem, doon siya pumasok. Doon siya dapat nung lumapit siya sa bahay, nakita niya binablog ako ni Jem, dahil na po siya nagtaram, umalis na siya. Para walang issue. Oo. Parang walang isyong Nanay Mirna, ako ngayon ang lumalabas na ay okay lang kung ako masama, okay lang, basta ang Panginoon Diyos nandiyan. Hindi alam ng Panginoon Diyos na hindi sa akin yun. Ang nasabi ko lang po doon, may pera ka naman, bumili ka na lang. Yun lang naman ang sinabi ko po doon. Wala naman iba. Pinalaki nila, dinagdagan pa nila. Tanggalin nga yan, mga timba na yan. Na yan. Wala naman po akong ganun. wala kayo sinasabing ganun. Wala naman po akong ganyan na Ay, nasa kanila po yun. Kung Basta, Minsan, pag sabihin pag ako talaga po umabot sa init ang ulo ko, napakawalang nito. Kung bako sa kuya, dahil ka mo mabablog ni kabarangay. Dahil sa akin, kaya ka natulungan. Dahil po sa akin, sa totoo lang, dahil sa akin, kaya nakilala ka nila, nakahingi sila ng tulong sa iyo, kaya ganyan, natutulungan sila. Yan po. pero wala ba akong pwedeng magawa na magkasundo pa kayong dalawa ni Ate Milo? Kasi tinitingnan ko, pagka may nangyari sa iyo, lalo sa gabi, walang ibang agad-agad makakalapit sa iyo para matulungan ka, kundi si Ate Malo na kadikit mo lang halos yung bahay niya. Di ba? Di ba? Wag na Paniwala ka ba doon sa sabi muna ko? po ngayon, Ninong. At ako nagpapaano na muna po. Nagpapagaling ako. Kasi sabi nila di sa akin, huwag kang magparasalita dahil pag ikaw ay nagsalita, tumataas na naman ang presyo ng tugo mo. Okay. Sige. Tumataas na naman Basta ako andito lang. Bilang ninong ninyo, bilang ninong mo, andito lang ako. Kung may maitutulong ako, ay tulad nung dati, ipatext mo lang ako. Andito ako, pupunta sa iyo. Opo. Pero syempre, gusto ko rin na maging maayos kayo. Kasi mahirap yung may kaalitan ka, may kapitbahay mo, hindi ka nagkakasundo. Ninong mapagod ng ganyang kapitbahay. Napapagod ako sa ganyang kapitbahay. Wala, kaunting bagay, kaunting diferensya. Ako naman ang walang kasalanan. Siya naman ang lumapit sa bahay. Binablog ako ni JM. Siya ang lumapit. Hindi ako ang lumapit sa kanya. Dapat inisip niya, Ninong, ay binablog ni JM si Naimir na. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagsalita. Umalis na siya. Di wala sanang issue ganito. Ang issue pati ito, mababaw na dahilan. Walang yung kung saan walang kabuluhan na issue. Walang kabuluhan na issue na ganun. Na yun lang bagay na yun. Lumaki. Yun po. Lumaki yung issue. Gumagawa po talaga sila ng Oo. dahilan. Gumagawa silang dahilan. Wag ka na munang manood nung vlog ko sa iyo, yung vlog ko kay Ate Malo. Wag mo na munang panoorin, ha? Sabihin ko rin dito,
baka may mga cellphone dito sa chapel, especially kay Pastora Brenda, sabihin ko, huwag ka na munang papanoorin ng cellphone. Ano? Hindi naman na po ako na nagpapanood ng Oo. ng mga Kasi marami tong hindi na po ako ngayon marami tong mga nagpapanood. hindi Dahil may nagsabi na sa akin na magsabi na hindi yung mo magugustuhan yung mga comments na Imerna nung napakaraming netizens na nagko-comments ng against you, no? Kaya huwag ka hindi nang na po ako manood. nag-iintindi ngayon yan. Tsaka ang mga netizen po ngayon, hindi na po ako nag-iintindi ninong sa totoo lang. Yung mga base, yung mga netizen na yan, hindi na po ako nag-iintindi ngayon yan. Dahil po, kung saan wala naman silang alam sa buhay ko. Wala naman silang ano sa akin. Kaya po, lahat ng mga ano po sa mga ganyan, mga comment, mga ano, sa totoo lang po, hindi na po ako nanonood. Nagtitingin. Noong po mga nakalipas na taon, mga buwan, nagapanood po ako niya. Tama yun. Nagapanood po ako. Lalo kung sa panonood mo makakakita ka halos lahat negative against sa'yo, wag na. Lalo, siyempre, sakit mo high blood, maha-high blood ka lang. Tapos po, nitong na may nag-ano sa akin, may nagpapayo sa akin, na huwag mo nang pagparaintindihin yung mga netizen, mga buzzer na huwag mo nang intindihin. Ang intindihin mo, kumakain ka sa araw-araw. Yan ang isipin mo. Sila, wag mo na silang intindihin. Basta isipin mo, kumakain ka, hindi ka nagugutom, may kinakain ka, yun na lang. Yun na lang ang mo. Sige, Imerna, alis na ako ha. Opo. Ingat ka rito. Tulad ng dati kapag ka may gusto kang kung kailangan mong tulong ko, tulad ng dati, ipamessage mo lang ako. Alam mo naman, andito agad ako. Ha? Okay, sige na. Alis na ako. Salamat Bye-bye po, na. Nino. Opo, Oo, opo, oo. salamat po. Okay. Pakisabi na lang kay Pastora Brenda, ha? Opo, salamat Galing po ako dito. sa mo po, Oo, sa oo, pagbisita oo. mo. Ingat. Huwag ka nang dito. Ano ko po Baka, yan. baka matumba ka pa. Thank you for watching.